Good morning everyone! Happy Tuesday! So, andito kami ngayon sa ice cream shop, malapit sa aming bahay. Ang ganda, meron silang mga paganyan. Yan. Maganda yung weather ngayon, hindi siya ganun kalamig. Kaya naisipan namin mag-ice cream. Pero hindi pa kami naliligo ni Mister. Si Zayda na nakaligo na. Dugyot-dugyot kami dalawa ni Mister. Baby! Pero mahangin. Yum! Wow! Yum, yum! Basa na all rosy cheeks. Yun si Zayda, nag-e-enjoy siya. Wow! It's cold. Lamig na. Oops! Nadapa. Stand up, baby. Don't crawl. My love, Zayda's crawling. Zayda, stand up. She's crawling. What's that? Moo. Ayan si Santa Claus. Oh. Wow! Itsy Bitsy Spider! Pagka Itsy Bitsy Spider, ganyan yung ginagawa niya sa kamay niya. Wow! Tapos alam niyo ba yung aking mother-in-law, since nag-aalala talaga siya sa aking kalusugan, pinagluto niya ako ng chicken noodle soup. So ang dami nun, pinadala niya sa amin kanina. Kaya parang hindi ko na kailangan magluto ulit. Kasi si Mr. bago siya umalis, sisiguraduhin no, na magluluto na naman siya para sa akin. So yung plano ko maggawa ng tinola, ewan ko kung magagawa ko siya. Pero kailangan kong gawin kasi yung aking sayote, masisira yun, di ba? Pagka matagalan dyan sa fridge, sayang naman. So ayun. Ang daming pinauwi sa akin na chicken noodle soup ng aking mother-in-law. Tapos ang sarap-sarap niya magluto. Grabe. Sana ganun din ako, maging ganun din ako kagaling magluto soon, di ba? Sabi nga ng aking father-in-law, it took, parang ang haba rin kasi naman ng practice na ginawa ng aking mother-in-law para matutunan yung ganung klaseng pagluluto. So ayun, talagang practice makes perfect. Pero syempre ako dahan-dahan lang. Yan na si Mister, baka andyan ang aking mother-in-law. Tapos si Mister, yan, tingnan niyo yung kanyang polo shirt. Go, I love you, just open your jacket. Ewan ko ba rin ako bakit makagaya pinagbibili niyang damit. Ayan na, may mga bungo-bungo dyan. Skeleton, tapos roses, red. What else do you have there? Pistol. Ayan, ganyan ang mga pormahan ni Mister. Ganyan siya. Si Zayda naman takbo ng takbo. Tapos yung likod niya, plain lang. Yan. O, diba? Where do you... More time on her sleeves. Huh? Less time on videoing me. Why? I already did it, but it's... her sleeve. I fixed it a while ago, but she keeps on, Nagreklamo Nagreklamo na naman ito si Mr. Kakabitiyo ko na. Because that's too big for her. You know, I fixed it a while ago and then she keeps running around and then that happened. Because you don't get the inside shirt. You gotta get the inside shirt. Why don't you do it? I'm doing it. Ayan, paras kami naka-brownie baby. Si Mr. hindi na naman nakisama sa aming color of the night na brown. Why? You always want to be different from me and Zayda. It should be brown, you know. Were you not... Didn't you receive the memo that it should be brown? I don't have any brown shirts. I know. So ito yung mga ilang dadali pagkain ni Mr. sa kanyang trabaho, mga snacks niya. Itong pickled egg, tapos grapes, tapos itong blueberries. Dinala na niya kasi hindi namin kinakain ni Zayda. Soda from Guatemala. Ayan pala, may soda pa from Guatemala. Ayan, si Mr. na parang hindi nilalamig, laging nakahubad.
Tapos ito ay, what's this? Love celery. Ayan, tapos ito ang coffee niya. Ayan, ganyang kadami ang kanyang coffee. Kasi nga, syempre, gabi siya madalas na nagda-drive. Kasi Mr. Ryan, naghahanda na siya pabalik sa kanyang work. So, mag-story time tayo habang ako ay kumakain ng bayabas. Sabi ni Miss Evelyn din sa akin, last video na na-publish. Baka daw kulang itong aking bayabas kung magsisinigang sa bayabas ako. Kaya sabi ko, oo nga. Tsaka wala naman akong ibang mga ingredients, mga regado para sinigang. Kaya next time na lang kami. Ito na lang siya ng ganito. Sarap. Namiss ko talaga ang bayabas. Kayo ba? Mahilig ba kayo dito? Si Zayla naglalaro siya. Kinalat na naman yung kanyang mga gamit sa shape sorter. Yung mga shapes sa shape sorter niya. Tapos ito, para ito dun sa mga kagaya ko ng Pilipina na may karelasyon na foreigner na merong, come here. Na may karelasyon na foreigner na merong anak sa pagkabinata, kagaya ni Mr. What? Kasi alam niyo ba? Muntik ng hindi matuloy ang aming first meeting. What? You're bragging about eating a fruit. No. I'm telling them that our first meeting almost didn't happen because we broke up. Do you remember that? No? Yes. I'm telling them so that you will, those people who are in the same situation like us would be. Did you tell them why we did not break up? I'm gonna tell them everything. I'm not yet done because you're disturbing me with my. I want to tell them the best part. Come on, let me tell them. Love, can you wear shirt first? No. The best part about why we did not break up is because she begged me, Yeah. which I thought was Because it's my fault. That's why I did that. And I don't want to waste the relationship because I know that he's the right guy for me. And I know it's my fault. So, ay baby, you can't eat this. Tell them why was it your fault. Yeah, I'm gonna tell them. You're always, How is she gonna eat that? She can't chew those seeds. I'm not gonna give it to her, but she's trying to eat it. So anyway, ito na nga yung reason kung bakit kami muntik na, nag-break talaga kami at muntik na hindi matuloy ang aming, go to that. Just, taste. Taste. Yay. Yay. Muntik nang hindi matuloy ang aming first meeting. So si Mr. kasi meron nga siyang anak sa pagka-binata, yung half Japanese, half American. Pero alam ko yun kasi nga, sinabi naman niya. And then, syempre, di ba, pagka LDR ka, medyo mahirap. Tapos, minsan, may mga trust issues din, lalo na pagka nagkaroon ka ng mga failed relationships before. So, si Mr., syempre, gusto niya magkaroon ng time para sa kanyang anak. And syempre, kasama yung nanay nung baby niya. So, dapat kakain sila you ate in a restaurant, right? So, kakain sila sa restaurant noon. It was the Chinese buffet. Yes. Tapos nagpaalam naman siya sa akin, so sinabi naman niya. Hindi lagi naman niya ako ina-assure na wala namang something sa kanila doon ng nanay and tapos na lahat. Kaya dahil ako ay paranoid, nagalit ako. Pero nagpaalam nga siya. You can't eat the seed. Ng kwento ko, kasi ito si Zayra eh. So, doon kami nagka-conflict. And, ayun, so nagalit si Mr. kasi, siyempre parang, hindi ko iniintindi yung kanyang sitwasyon dahil meron na siyang anak and kailangan din niya magkaroon ng time para doon sa... Baby, love, can you give her grapes? Give me some grapes. What about a banana? No, banana is difficult to eat. Sorry na, ang hirap nung pagkwento kasi ito si Zayla. Kulit. So anyway,
ayun, so nagalit siya kasi hindi ko nga iniintindi yung kanyang sitwasyon dahil nga lagi naman yung ina-assure na walang something sa kanila nung nanay nitong wala na something sa kanila nitong nanay nitong anak niya. And ginagawa niya lang yun para nga, diba, maging masaya yung kanyang anak. Eh, dahil na tayo ay paranoid. Yun. Tapos yun, nakipag-break siya sa akin. Tapos, since na-realize ko naman na ako ang mali, ayun, sorry ako sa kanya, and then, talaga nag-effort na magkaayos kami. But it just only lasts for like 1 day, right? You were mad? No, we broke up. I don't even think it was 1 day. I think it was like 30 minutes. It's not 30 minutes. You are so difficult. You're giving me a difficult time. 30 minutes. I love she's kissing me. Kiss mama. It was captured in the video. Kiss mama. So, She has ayun. intimacy issues because she never breastfeed. Si Mr. nagreklamo na naman kasi parang 3 months ko lang na breastfed si Zena. So anyway, ayun. So para sa mga kagaya ko na may karelasyon na kagaya nung sitwasyon ni Mr. kahit na hindi sila foreigner. Although mas mahirap talaga lang kasi yung situation pagka long distance relationship kayo. Dapat mas maging malawak ang inyong pangunawa at tanggapin nyo kung ano yung nakaraan niya. Kumbaga tanggapin nyo yun. Kasi lalo na kung may anak, na yun, hindi na siya mawawala. Yung parang connection niya doon sa kanyang anak and doon sa nanay ng bata, andun pa rin yun. And kung lagi naman kayong ina-assure na wala na kayo yung babae na gusto talaga lang makasama habang buhay, na kayo yung mahal nila. So, panghawakan niyo yun. Kasi, di ba, masayang yung relationship, masayang mawala yung lalaki na para sa inyo. So, gano'n. Ganun yung nangyari. Busin na lang. Binigyan ako ng chance ni Mr. So 2 weeks ago we had 80% propane because they only fill it up to 80%. And now we're at 65% 2 weeks later. So apparently 15% last 2 weeks. 2 weeks. It's like 7.5 per week. So let's say 8% per week. So how much more time do we have on these tanks? You do the math. My math is not mathing. You need calculator. What did you say? 7.5 per week? Just use 8, so we have a No, margin because of that's error. wrong. It's just a margin of error because you don't know. 65 divided by 7.5. So we have 8.6 weeks. So we say 8 weeks. We got 8 weeks 2 months. on these tanks. Is that So- the whole winter? Maybe we don't have to do it again. So mukhang kung ganun talaga yung mangyayari sa aming usage ng propane. But the usage is gonna go up when it gets more When it cold. when it's the middle of the winter. But it's already been pretty cold, so maybe the usage will stay the same. Maybe 10%. Well, anyway, we'll probably have to fill up at the beginning of February. Or maybe we just use as much as we want. Still fill up at the beginning of February. Because we're not gonna run out until mid-February. Because we are turning it off at nighttime. Do you think we still have to turn it off during nighttime or no? Yes, well, don't turn it down. Huh? You're not supposed to turn it off, you're supposed to turn it down. So if you're doing 69 in the daytime, you do 61 at nighttime. Okay. Na siya, papasok na si Mr. sa trabaho niya. So, kami na naman ni Bubu Shing Shing. Ayaw na niya magpa-video. So, mamaya na ulit. Pagka nakaalis na siya. Ay, maarte to si, Mr. So, ayun guys, nakaalis na si Mr. Papasok na siya sa kanyang work and hopefully is maging okay naman kahit na magkaroon ng winter storm dun sa lugar na pupuntahan niya is sana Sunday makauwi pa rin siya makauwi pa rin siya dun sa normal days na umuwi siya dito sa amin. Kaya yun din yung talagang nakaka-worry sa trabaho niya dahil kahit na maayos yung kita niya, pa rin, di ba? Napaka-delikado niya, lalo na sa mga panahon ngayon na winter na.
And yung kanina na kinikwento ko sa inyo about nga dun sa aming experience na muntikan nang hindi matuloy ang aming pagkikita dahil nga ang ating yung girl ay paranoid. Talagang dapat maging open-minded kayo and mature enough lalo na sa mga ganong sitwasyon. And most especially kung talaga namang yung inyong partner is lagi naman kayong binibigyan ng assurance na kayo yung mahal nila and magiging maayos ang lahat and ginagawa lang nila yun para sa kanilang anak, paniwalaan nyo. Kasi yung, di ba, kaya tayo nagsiselos kasi syempre mahal natin yung tao. And sa isang relasyon for me hindi enough yung pagmamahal lang. Yung trust is very important din. So, kung mahal niyo yung tao na yun, pagkatiwalaan nyo sila. So, wag nyo akong gayahin nung mga first part ng aming relasyon. Kasi syempre, hindi ko dinidefend ang sarili ko And isa din yun sa mga natutunan ko na pag nasa long distance relationship kayo, napaka-importante ng trust. Hindi lang love, pati trust and maturity sa relationship. Lalo na sa mga ganong sitwasyon na merong anak sa pagkabinata ang inyong partner. And ayun, medyo mahirap siya pero ganun talaga, kailangan yung tanggapin. Kasi anak nila yun And dun mo din makikita kung gaano ba kabuting magulang o kabuting tatay yung inyong partner. And ngayon talagang napatunayan ko kung gaano siya kabuting ama sa kanyang mga anak. Kay Zeta, dun sa kanyang first na baby, although napakalungkot na hindi niya nakikita sa ngayon yung kanyang baby. So yun kasing situation na yun, hindi ko ma-share sa inyo dahil medyo personal na and of course kailangan ko ng permission ni Mr. Pero si Mr. wala siyang ginawang kahit anong mali. Ang problem is nandoon sa babae. And I also tried to reach out doon sa mother nung kanyang daughter. Wala. So closed ang kanyang doors. So anyway, ayun. And siguro yung iba sa inyo pwedeng sabihin na, bakit ka naman makaawa o nag-beg para bumalik ang relationship ninyo? Bakit, di ba? Kasi yung iba sa inyo pwede din sabihin na, if it's true love, hindi mo kailangang magmakaawa. Alam niyo, may mga pagkakataon na kailangan mo tanggapin na ikaw yung nagkamali. And if ikaw yung nagkamali, kailangan mo mag-exert ng effort para makorect yung pagkakamali mo. And that's what I did. And may nagka-problema ba? Nope. See, successful naman ang aming relationship. Ngayon, kasal na kami and so far, we are going strong. Syempre, meron kaming mga, struggles din when it comes to our relationships. Syempre, naman yun normal sa magkarelasyon. And hindi siya yung mga mabibigat na talagang tipong nag-aaway ng sobra-sobra. Meron kaming mga hindi pagkakaintindihan pero ang bilis niyang nasusolve. Kumbaga, hindi siya umaabot ng ilang minutes or ng isang araw. Laging nasusolve. Kasi si Mr. siya yung tipo ng tao na hindi yan titigil hanggat hindi naayos yung conflict within the day. And isa rin yun sa mga nagustuhan ko sa kanya. So, ayun, reminder lang sa mga kagaya ko na it's very important to be patient, to have an open mind, and to trust your partner. Ayun. Mahirap ang LDR, lalo na kung ganun yung sitwasyon, pero kung mahal nyo talaga yung isa't isa and you trust each other, for sure mag-work yan. So, ayun lang for today's video. Magtatrabaho na ako. Tapos si Zeta, magtitake na yan ng nap. Maraming salamat po ulit sa patuloy na pagsuporta sa aming mga videos. And, bukas hindi ko sure kung matutuloy nga yung aming pagbalik doon or pagpunta doon ulit sa Light Festival. So, kung if ever matuloy, mag-vlog tayo. Pagka nagkaroon ako ng time or hindi ako tamarin. Kasi may mga times na pagkakasama ko yung aking mga in-laws, hindi talaga ako
nagva-vlog kasi gusto ko rin irespeto yung kanilang privacy. Although okay lang naman sa kanila na ma-video, masama sila sa aking vlog kasi alam naman nila. Pero mas gusto ko pa din na, alam mo yun, ma-protect yung kanilang privacy. And ma-spend talaga yung moment namin as a family. So ayun lang po, again, thank you so much for all your support. And thank you for watching. See you again next time. Bye!